Pero dito, magbabayad ka lang ng minimal, lalo na kung pre-selling pa. So minimal lang ang down payment mo. Habang nagda-down payment ka, ginagawa na yung project. Custody Bay Gilivers, this is Dr. Gigi Disunga from Making Gains Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And it's the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Okay, so ngayong umaga kasama natin si Sir. Ay Sir, nalimutan ko tanong first name ni Sir. Jeremy Tableta. Okay. At ngayong umaga kasama natin Sir Jeremy. Ay Sir, gusto po ba? Si Sir Sunga, yung magandang gwapo mga Sunga eh. At si Sir ay from Avida. Yan. Tama ba ang bigas mo Sir? Avida. Yan. Avida. Yun. Avida. Okay. Sir, kasi ganito sa lahat ng mga OFW natin mga kaibigan, nagpunta kasi ako ng Hong Kong Sir noong November 18. Nag-seminar ako. At ang daming OFW nagtatanong sa akin ng paano sila mag-invest. At meron dun, siguro mga 5, more than 5 nagtanong sa akin, paano yung gusto nila mag-invest sa condo. So, tama-tama, nakita tayo. So, sir, paki-explain nga, paano ba makapag-invest ang isang OFW sa inyong company? Sa mga POG believers po, kamusta kayo dyan? Number 1 po, yung gusto nyo mag-invest ng condominium. Of course, yung location, siyempre kung ano yung preferred na location niya. Sir, pero putulin lang kita, pag-introduce nga muna yung company natin kasi baka di alam ng mga, ito ay malaking kumpanya, sir. So kung iniisip natin scam o problema, wala, okay? Sige sir, explain saan anong company? Number 1, Avida Towers. Avida is under an Ayala Land Company. So, Ayala, okay. Mga Pilipino, alam naman na ang Ayala is one of the biggest company in the Philippines and pioneer when it comes to real estate. Yes. So kung mag-i-invest po kayo ng real estate, mga property, kailangan alam niyo yung background ng company, of course. Baka apply by night kayo o hindi matapos yung project. Dapat doon kayo sa stable talaga na Ang Ayala kasi, it's been for 50 years nang develop. Yeah, matagal na. Tsaka alam mo naman pag Ayala, di ba? Ayala, siyempre yung quality, yung assurance mo sa investment mo, especially kung sa property kasi you earn for million ang babayaran mo dito, of course, dapat hindi ka mag-take. Okay. So sir, paano ba yung isang ordinaryong OFW makapag-invest? Kung OFW naman po, actually yung process natin, ang condominium kasi, pwede mo siyang paupahan. Pag nag-invest ka, bibili ka ng pre-selling, mura pa kasi yung presyo niyan. And after that, pag natapos na, pwede mo na siyang parentahan. At the same time, yung price, pag binigyan mo siya ngayon ng 2 million, after 3 to 5 years, mag-appreciate yung value ng property mo. Okay. So, ang pagbili sa kanila, pre-selling. So, bago i-construct. Bago i-construct, ang condo. So, basically, sir, para sa mga OFW natin, condo ang bibili nila. Condo. Yun ang form of investment nila. Okay. So, paano, sir, yun? Halimbawa, may mga ba tayo, mga procedure, paano yung mga documents? Kasi since OFW sila, meron po tayo kung OFW kayo, number 1. Kung magustuhan nyo na ito, mag-i-invest na kayo, meron kaming pinipila pa na form. Online lang? Online. Okay. We call it reservation agreement. Okay, sige. Okay, ito tinatanong natin si sir. Kasi minsan ang problema sa mga OFW, Dok, nandito ako, malayo ako. Pwede. So, ngayon tutulungan tayo ni sir. So, sa lahat ng mga delivers natin nagkita na kami ni sir dito para matulungan na namin kayo na makapag-start na investment. So, ayan yung form, sir. Ito yung hard copy ng form, so Avida Land Corp. Pag nag-avail po kayo ng condo, ito yung reservation form agreement. So, ibig sabihin, ito yung fill up. Pag OFW naman kayo, we can send it through email soft copy. Saan nila makukuha ang soft copy, sir? Sa amin, mga isisend namin. So, pupuntain ka na lang nila, sir. Tapos, isisend namin sa inyo, yung soft copy, pipilapan nyo siya. So, after nyo mapilapan yung soft copy, ibabalik ko sa amin na yung soft copy na pinilapan nyo, and then, yun na yung papasok sa office. Pero kailangan, may sa inyo rin yung original. Kasi we need your signature. Kailangan na original po kasi.
Okay, so sir, saan ba yung mga location na gusto nilang pagpilian? Kasi yung mga OFW natin, yung mga probinsya niyan, nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So saan ba sila pwedeng mamili? Okay, number one ang recommended sa niya is this one. From Makati. Makati, okay. Video Tower System in Makati. Kasi sa Makati kasi ito yung Central Business District ng Pilipinas. Yes. So kung magpaparent ka po ng unit, of course, marami mga empleyado dyan, marami may nagtatrabaho dyan. So, mas marami kang magiging target natin. Actually, right now, number one ang Makati when it comes to rental income. Bukod doon, yung appreciation value ng property, mataas na. Dahil nga yun ang Central Business District. So, isipin mo lang kung yung pera mo, ibabangko mo, ang interest na nasa 25 lang, ilang years. Pero dito, magbabayad ka lang ng minimal, lalo na kung pre-selling pa. So, minimal lang ang down payment mo. Habang nagda-down payment ka, ginagawa niya yung project. So, after na magawa niya, kung nag-invest ka ng 2 million ngayon, pwede na siya maging 3 million, 4 million, or 5 million. In a matter of mga 3 to 5 years. Pinakagandahan ng property investment ng condominium. Tsaka ito stable to kasi nga tangible assets so nakikita mo siya. Hindi mo na kailangan ng pwesto, especially sa OFW hassle free ito. Bakit? Kasi nga kahit nasa abroad ka, kung may paupahan ka, we have office naman to cater your property. Kasi we have leasing services by Avida. So sila yung magpapalis and then pinapadala naman siya yung pera through PDC or sa account mo. Ganun po sa asset, kung hindi na kailangan magbantay, magbayad ng tao o kumuha ng pwesto. Kasi ito na yung pinaka-business mo talaga na pwede mo Alright, sir, linawin lang natin kasi mga OFW, baka nalilito sila sa condo o ano. Tinatanong natin si Sir, kasi dun sa mga ayaw ng condo, okay? So yung Avida, meron din sila house and lot, na pwede rin kayo entertain, Sir. So dito sa Pampanga, Sir, kasi may mga deliver tayo dito, Bulacan, Pampanga, Bataan. Sa Pampanga, meron po kami project na, we call it na Alviera. Alviera ang project natin dyan. So actually, maganda yun kasi ang Alviera is township siya. May commercial siya, may mga bahay siya. So, hindi lang sa subdivision, may halos siyang saan banda po yan? Porac, Pampanga. Sa Laguna, meron din yan, we have Nubali. Maganda naman eh. Nubali, we have mga 8 projects doon. Ang Avida Nubali. Yun, tapos sa Bulacan, Nausunado, kaya ano sa Nausunado. Okay, so binibigyan lang namin ng natin sir, ng mga options yung ating mga delivers. So kung pwede ka mamili, house and lot or condo ba? So yan, so pwede tayo. Okay, so doon sa mga nagtatanong, Doc G, ano ba mangyayari pag pinili ko real estate as investment? Bakit siya maganda? Compare sa ibang investment, eh sir, marami na akong na-discuss sa kanila investment eh. Pero ngayon, isa rin naman yun sa binanggit ko, yung real estate investment. Kasi nag-start na rin ako din sir, nakabili akong maliit na lupa, ibebenta ko sa iyo after. Okay, sir, ano ba yung kagandahan ng real estate investment? Yeah, ang maganda po kasi sa real estate investment, number one, very stable siya. Hindi siya nadidepreciate. Yes. Ang value, sir. Halimbawa, bumili ka ng kotse, bumili ka ng condo. Compare mo, ang kotse, pag binili mo, paglabas na kasa, nadidepreciate na yung value. After a year, pababa na ng pababayan. Pero ang condominium, because it is a property po, when you buy it, nag-a-appreciate talaga siya. Kung binili mo ngayon, almost 200%, in a matter of 3 to 5 years, 10 years, so doble-doble na kami lang. Ba, yung return of investment mo, sulit na sulit na. Kaya, hassle free pa kasi wala masyado naiintindi kasi nandyan lang yun. Walang hassle, no? Walang hassle, no? Hindi kaya ng ibang negosyo. Naman maganda na may negosyo. Kaya lang marami mo naiintindihan kasi hindi ka na naging malaya. May stressful ka na, mga pasaway na mga empleyado mo. Kumbaga, ito yung one form of passive income. One form of passive income. Pag binili mo siya, natapos na, nandyan na,
yun na lang ang ano mo. Hindi ka na na-stress. Wala na, tumatanggap ka na lang ng bayad. Bayad. Kasi, siyempre, pag nag-invest ka, maglalabas ka. Oo, Pero after mo mag-initial, ang okay na sa puro incoming ko yan, wala na pong outgoing na nababayaran dyan. Kasi nga, property mo na yan, tumataas mo yung bayad mo. Kaya napakaganda po, wala kang hindi ka stressful talaga dito. Nandiyan na yung unit, tapos na, studio type. Magkano ba yung parento? Studio type, pagka yung ASCII siya, kung ano yung deliver, nasa ano yan, nasa 25,000 a month. Pagka fully furnished siya, mga 28,000 a month. Fully furnished, may mga gamit. May gamit na kompleto na, damit na lang ang data ko. Nasa 28,000. So pag mga one bedroom, mag-a-average siya ng mga 35,000 to 40. Pag 2 bedroom naman, nasa 50 to 70,000 depende sa kaya yun ang kagandahan ng, ng property. Bukod doon yun nga, yung presyo mas mataas talaga siya. Yung iba naman, they buy and Ito, pwede naman, pag hindi maganda, off na lang natin. Off na muna ako. Hindi, ano ba? Totoo ba yung after 50 years, tineturn over mga condo? Ano ba yun? Hindi, yun ang sinasabi na 15 Kasi nga, years. linawin nga, kasi yung isang kinakatakot ng mga OFW natin. Ano bang mangyayari sa property niya pag after 50 years? Yung 50 years na sinasabi, actually, ang condominium kasi is perpetual ownership siya. What does it mean? Pa-explain nga sa Ang perpetual ownership ko, ibig sabihin, pag-aari mo talaga, may title talaga siya. Sa'yo talaga yun. Perpetual ownership. Kasi may title eh. Para di isang land. Ang sinasabi 50 years, actually marami nang tatanungan yun. Paano after 50 years? So ganito, ang 50 years kasi, yung parang average lang yun. Pero actually maraming building na beyond 50 years. Yeah. Even sa Kasi may Makati, kumalat na balitang gano'n eh. Tinatanong talaga yung 50 years, anong mangyayari? Number one, let's say umabot siya ng 80 years, sabi natin mga 80 years. Okay. Yung 50 years kasi, yun yung time na yung government kasi, city government na nag-check ng mga building structure. Okay, kung okay pa. Kung okay pa, kung hindi siya. Ngayon, kung talagang umabot siya, let's say 80 years po, umabot siya ng 80 years. Maayos pa siya. Maayos pa siya. Tuloy lang, wala namang problema okay. kasi may mga inspection naman. Okay. So hindi totoo yung automatic nawawala. Ngayon, kung ano ba, talagang umabot ng 100 o 200. Pag destroy po yan, ano ba, tinanggal na, wala na, dinamoli siya. Meron pa kayong shares dun sa mismong land. Kasi part of the owner. Okay. Makukuha mo yun, in cash. Meron kang part yan, meron kang part of it. Pero isipin niyo po, kung 50 years o 80 years, dahil nang sabi ko, kung binili mo ngayon for 4 million, magkano na kayang presyo after 50 years? There are two things po. Number one, pinarent mo. 4 million sa ngayon. So, habang pinaparent mo, siyempre, bumabalik yung return of investment mo. Siyempre, tumaas yung value na. Yung iba, nire-resale nila after mga 5 years, 8 years. So, double na yung, ano mo, yung money mo. Okay, sir, kasama ko pa rin natin, Sir Jeremy. Yes, ma'am. Okay, so ganito, doon sa mga gusto magkaroon ng sideline. Okay, so di ba sabi ko nga po sa inyo, huwag tayong manatili sa isang source of income lang, sir. Correct, ma'am, tama po. Sabi ko nga, do not live within your means eh. Increase your means. Do not live below your means. Increase your means. Dapat dagdagan mo yung source of income mo. At ngayon, yan, matutulungan tayo ni Sir sa Avida Towers. Yan, sir, paano po ba yung mga gustong Opo, yan po, good news po. Sa mga gustong mag-sideline, sabi nga, na gustong palakihin pa yung income nila, welcome po kayo sa akin na maging sub-agent. So, ang sub-agent po, sub-agent ang tawag. Sub-agent, may communication lang po tayo, and then, ang maganda dito po, wag kayong maganda, meron tayong black and white na papers, na may contract siya. Yeah, may contract siya para siyempre iwas yung for protection and security. Kasi marami pong nangyayari na gano'n, pero
Yung iba, sa hindi trusted, nawawala. So, ang i-offer ko sa inyo, dahil nga kay Doc Gigi, very trusted po, ano natin, idol. So, yun po, asahan nyo po at yung income nyo po dito sa agent, malaking tulong po sa pamilya nyo. Okay. Tapos hassle free pa sa medyo konting ano lang po, conversation. Konting kwentuhan lang. Kwento-kwentuhan lang, pag na-close na yung kliyente at umuo na, at least nakatulong ka pa kasi nabigyan mo rin ng investment ng kliyente. Yun ang maganda po yung lang para sa sarili natin, para sa kliyente. Sir, bigay mo yung number mo. Sa Opo. kung kabisado mo. Opo, ang number ko po, you can call me or text me. Globe number po 0977-811-7497. Ulitin ko po, 0977-811-7497. Di po, kontakin nyo lang po ako, anytime po. 24 hours a day po. Yan, open si Sir. Okay. Open po ako, wala tayong. So, sa lahat ng mga empleyado, unahin nyo, mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, boss nyo, nakita nyo capable to buy this. Okay. So, yeah. So, simpleng kwentuhan lang, di ba? Magkapi lang kayo, explain ko na. Then, pag meron kayo mga hindi kaya sagutin, pwede nyo Sabi ko, i-refer sa inyo, sir. walang problema, lahat ng question nyo. Yan. Sasagutin ko, kahit di pa tinatanong, sasagutin ko na rin. Joke lang. Okay, so, thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day, and Let's go!